Mrs. Stella, this is Mr. Adams, the owner and CEO of Adams Group of Company. Mr. Adams, this is Mrs. Stella Suarez. Pakilala ni Maximus sa kasama nila ngayong lalaki na may katandaan na. Magaan at masayang atmosphere naman ang salubong nila kay Stella. Ngunit dahil sa mga nalaman niya kani-kanina lang, ay hindi magawang ngumiti ng buo ni Stella. Mabuti na lang at eksperto siya sa mga pagpapanggap at pagtatago ng totoong nararamdaman, kaya hindi siya mahalata ng mga ito. Matapos magkakakilanlan, ay naupo ng mga ito at hinayaan na muna ni Maximus na mag-usap ang dalawa at siya ay nilabas ang paper bag na bigay ni Johanna kanina. Kanina pa siya natatakam sa amoy ng pagkain, dala ng bata't isa pa. Ito mismong nagluto nun, kaya naintriga siya. Nag-excuse muna siya sa dalawang kasama na pinayagan naman ng mga ito, ngunit si Stella ay napatitig sa paper bag. Yun yung hawak ni Maximus kanina nung makita niya mga ito sa hallway. Ngunit ang mas nakapukaw ng atensyon niya ay may ganun silang paper bag sa bahay. Sobrang dami. Mas lumakas ang kutob niya na galing yun kay Johanna nang makita ang baunan. Siya ang bumili ng baunan na yon, kaya hinding-hindi niya ito makakalimutan. Agad na napaiwas ng tingin si Stella kay Maximus nang tignan siya nito. Nag-focus na lamang siya sa pakipag-usap kay Mr. Adamas dahil magandang oportunidad ito sa kanilang kumpanya. Habang nagmi-meeting ang dalawa ay panaka-naka siyang tumitingin kay Maximus. Na-enjoy sa kanyang pagkain. Matapos ang halos 2 oras ay sa wakas, natapos din ang meeting. At ang kinahantungan ng meeting ay maganda. Pumirma na ng partnership si Mr. Adams sa kanyang kumpanya, kaya kahit papaano ay masaya si Stella. Meron na naman siyang magandang balita sa kanyang mga employees. Nagkamayan silang dalawa at umalis na din kaagad ito. Hinarap ni Stella si Maximus upang pasalamatan to. Thank you for this, Mr. Goldman. No need to thank me, Mrs. Stella. Si Mr. Adams mismo nakakita ng potensyal mo kaya sarili mong pasalamatan mo. Napangiti ng bahagya si Stella dahil doon at niligpit na niya ang mga gamit upang umalis. By the way, your sister has a potential in cooking. At such a young age, kaya na niya magluto ng ganito kasarap. Napatigil si Stella at napatingin kay Maximus. Tinutukoy nito ay ang pagkain dala ng anak. So, si Johanna din ang nagluto nun? Alam niyang meron itong katulong sa pagluluto, kaya hindi na siya magtataka at isa pa, noong nakaraang taon pa niya nakita na interesadong anak sa pagluluto. Tinuturoan niya nga rin itong magluto, ngunit dahil busy siya hindi na nila yun muling nagagawa. You enjoy it? Tanong niya kay Maximus na ikinatango naman ito. Yes, I do. I hope next time madalhan niya ulit ako. Siguradong pareho kayo magaling maglutong magkapatid kayo, di ba? Hindi nakasagot si Stella dahil sa sinabi ni Maximus. Ang totoo ay kaya niyang magluto, ngunit wala siyang hilig. Natuto lang din siya through online, ngunit hindi ganun kasarap. Sigurado siya na hindi sa kanya namana ng anak ang ganun talento. Thank you, Mr. Goldman. I shall leave now. Ngiti niya sabi dito. I will drive you home. No need, papunta pa ako sa office dahil hinihintay nila ako. Thanks for the offer. Kadarating lang ni Stella sa kanilang bahay at si Johanna kaagad ang una niyang hinanap. Nandito ako sa kusina, Mommy. Narinig niya ang boses ng anak at dali-daling naglakad papunta sa kusina. Nakita niyang anak na naka-apron at nagluluto, katulong ang maids nila. Hi, Mommy! Hindi natapos ni Johanna ang sasabihin niya na bigla siyang yakapin ng ina. Nakaakyat pa siya sa isang stool dahil hindi niya abot ang lutuan. Iniinit niya lang ang niluto niya kanina para sa kanilang hapunan ng ina. Are you okay, Mommy? Tanong ni Johanna na kagad ikinatango ni Stella at palihim na pinahiran ang kanyang mga luha. Hindi niya maiwasan na sisihin ang sarili dahil sa kamuntikan ng pagkapahamak ng anak. Naalala pa nga niya ang sugat nito eh. Maaring hindi yun galing sa paglalaro, gaya ng sabi ng anak. Lalo na tanda niya sinabi ni Nadine na tila galit samantalang larong bata lang ang nangyari. Yes, of course Mommy is okay. Need ko lang mag-recharge kaya sa'yo yumakap si Mommy. Ngiting sabi ni Stella at pinisil ang pisngi ng anak sa bahagyang paraan.
Si Johanna naman ay napangiti dahil doon at inaya ng kumain ng ina. Magkatabi sila sa hapagkainan at kanina pa napapansin ni Stella na malaking ngiti sa labi ng anak. Mukhang masayang anak ko ha? Ngiting tanong niya na sunod-sunod na ikinatango ni Johanna. Yes, Mommy. Lalo na nagustuhan mong luto namin sa pangunguna ko. I'm so much happy. Natigilan sandali si Stella dahil doon. Maya-maya ay napahigpit ang kapit niya sa kanyang kutsara at tinidor dahil alam niyang ang ama nito ang dahilan. Nagustuhan ni Maximus ang luto ng anak at tinanggap. Sa mga simpleng bagay na yon, ay sobra-sobra ng tuwang hatid nun sa kanyang anak. Sa tagal na nilang magkasamang dalawa, ay ngayon niya lang nakitang ganun kasaya ang anak. Tunay nga na kahit anong gawin mong pagpapaka-daddy at pagpapaka-mommy ay wala pa ring tutumba sa presensya ng tunay na ama. Patunay na dyan si Johanna, kaya ang balak niyang kausapin ng anak tungkol sa pag-alis nila ng bansa ay hindi natuloy. Ayaw niya sirain ang kaligayahan ng anak. Sino ba naman siya para alisin ang malaking ngiti sa labi nito? Patawarin mo ko anak, mahinang sabi ni Stella habang hinahagod ang buhok ni Johanna. Tulog ng kanyang anak at siya naman hindi makatulog dahil sa mga nangyayari. Nagkita na palang mag-ama gayong pilit pa naman niyang tinatago ang totoo. Ngayon na nalaman niyang hindi matatanggap ni Maximus ang anak ay dapat na silang umalis. Ang kaso, hindi niya kayang alisin ang nagpapangiti sa labi ng anak niya. Sa mata ni Maximus ay magkapatid sila ni Johanna. Ngunit paano kung lumabas bigla ang totoo? Ayaw niyang makitang umiiyak ang anak. Ayaw niya itong masaktan pero kapag bigla silang umalis malulungkot ang anak at worst, hindi siya pansinin ito. She has to do something. Kailangan niya ng plano para sa mga susunod na araw. Akala mo ba hindi ko napapansin? Hindi na kailangang lingunin ni Maximus kung sinong nagsalita dahil alam niyang si Lance yun. Nakatanaw siya mula sa glass wall ng kanyang office. Sa city lights na kamay nilaan habang siya ay umiinom ng wine. What was that, Max? Anong meron kay Johanna at bakit mo siya binibigyan ng ganong atensyon? Tanong ni Lance sa kaibigan. Ngunit katulad kanina hindi niya pinansin ito. Nakatayo lamang si Lance habang nakatingin sa nakatalikod na kaibigan. Hindi niya talaga ito maintindihan kahit kailan. Maya-may napailing na lang siya. Ganitong ganito si Maximus kapag meron itong bagay na ayaw pag-usapan. Kahit tanungin mo siya, nang tanungin na hindi ito sasagutin na tila nakikipag-usap ka sa isang hangin. Manmanan mo si Rowan. Napakunot ang noon ni Lance na sabihin niyo ng kaibigan. Si Rowan? Open your phone. Himalat huli ka sa balita ngayon. Dahil sa sinabi ni Maximus ay dali-daling binuksan ni Lance ang kanyang cellphone at nagulat sa kanyang nabasa. Rowan and Mrs. Stella are in one? Gulantang nitong tanong na ikinatango ni Maximus. Yes, at gusto ko naman manam siya. Kilala ko si Rowan. Hindi siya magpapatalo sa kumpanya pero ngayon, dumidikit siya na parang tuko sa atin. Napailing si Lance dahil doon. Hindi niya akalain nagagawa ng ganong hakbang ang kalaban nila. Sa negosyo gayong kilala nila ito bilang tahimik na nananaksak patalikod. Si Rowan Reeve, ang tipo ng taong mahilig manghimasok ng palihim at titirahin ka patalikod. Ang kaso'y iba na ngayon. Isinapubliko nito. What if si Mrs. Stella talagang gusto niya? No. Nagulat si Lance nang bigla na lang sumigaw si Maximus. Kasabay ng pagkakabasag ng wine glass na hawak nito. Dahil sa pagkakahigpit ng kapit, I won't let him do anything harm to her. Keep an eye to that bastard at kapag may nangyaring masama kay Stella, ikaw ang mananagot sa akin. Galit na sigaw ni Maximus at pagkatapos nun, ay naglakad na ito paalis sa kanyang opisina. Kaaalis lang ni Stella nang kaagad na magbihis si Johanna upang pumunta sa kanyang ama. Masyadong natuwa ang bata sa kanyang nakuhang thank you mula sa ama kahapon, kaya eto na naman siya gugustuhin itong makita. Alam niya na malaki ang chance na mahuli siya ng ina, lalo na at muntik na silang magpang-abot kahapon, ngunit sa kanya na yun iisipin. Ang mahalaga sa kanya ay makita at makausap ito. Makasama kahit nasandali lamang. Matapos ang isang oras ng paghahanda at pagkuha, ng tiyempo'y tahimik siyang bumaba ng hagdan. Naririnig niyang mga katulong na nag-uusap sa kusina. Mabuti na lang at walang tao sa may main door, kung kaya doon siya dumaan. Nang makalabas ay malaki ang ngiti sa labi ni Johanna
habang pumapara ng taksing masasakyan. Pagkarating niya sa opisina ng ama ay nakita niyang kotse nito na nakaparada sa labas. Nakabukas ang pinto ng kotse at nasa pinakang itaas ng hagdan ang ama't mayroong kausap ng mga employees kasama si Lance. Sa pinaka-main entrance kasi ng Goldman Company ay merong hagdan na paakyat sa pinaka-main door. Naroon din ang mga guard na nakatuon ng atensyon sa kanyang ama. Napangiti si Johanna dahil doon at nakaisip ng mas magandang plano. Nang masigurong walang nakatingin sa gawin niya ay walang pag-aalinlangan siyang tumakbo at pumasok sa loob ng kotse. Nang tagumpay niya yung magawa ay dali-dali siyang nagtago sa may ilalim ng upuan at pinagsiksika ng sarili doon. Sakto naman na maya-may narinig na niya ang papalapit na boses ng ama't si Lance. Tuluyan ng nasa kotse ang dalawa at nakaupo mga ito sa unahan nang umandar ang sasakyan. Puro usapan tungkol sa business ang naririnig ni Johanna. Mabuti na rin yun dahil hindi siya mapapansin ng mga ito. Ang kaso, maya-maya pa'y nakaramdam siya ng pagkabahing. Ginawa niyang kanyang makakaya upang pigilan iyon, ngunit hindi niya nakinayat tuluyang napabahing. Napahinto si Lance at Maximus sa pag-uusap hanggang sa bigla na lang huminto si Lance sa isang tabi. Naging dahilan yun para mapatalsik si Johanna sa sandalan ng upuan. Ouch! Bakit bigla ka nalang huminto, mister? Inis na sabi ni Johanna habang hawak ang ulo na nasaktan. Johanna, what are you doing at my car? Natauhan si Johanna na sumigaw ang kanyang ama. Wala na, huli na siya ng mga ito. Ramdam niyang titig ng dalawang pares ng mata kaya no choice siya. Kundi ang lumabas mula sa pinagtatalsikan niya. Hihi. Hi! Cynthia, naiayos mo na bang mga pinapaayos ko sa'yo? Tanong ni Stella habang naglalakad silang dalawa palabas ng office. Yes, Mrs. Stella, all done na po at kayo na lang ang hinihintay. Napatango si Stella sa sinabing iyon ni Cynthia. Papunta siya ngayon sa mall dahil meron siyang pupuntahang seminar ng mga businessmen sa Philippines. Hindi sana siya a-attend, ngunit malaking opportunity ang presensya niya doon. Mrs. Stella? Napahinto si Stella sa paglalakad at nilingon si Cynthia. Hindi ito nagsalita at inabot ang tablet na kanina pa nitong hawak at naroroon ang news tungkol sa kanila ni Rowan Reeve. Kusang napakunot noon ni Stella dahil doon. Kahapon ang meeting na yun with Mr. Rowan Reeve. Mabait ang lalaki at ito pa mismong kusang kumontak sa kanila para makipag-partnership. He is Mr. Goldman's biggest rival? Tanong niya at napatingin kay Cynthia. Yes, Mrs. Stella. Kaya nga po nagulat din ako na mag-reach out sila sa atin. Sasabihin ko sana sa yung tungkol doon kahapon bago kayo mag-meeting kaso hindi na ako nabigyan ng pagkakataon nang dumating si Mr. Reeve. Napailing na lang si Stella dahil doon at ibinalik ang tablet sa sekretarya. Hayaan mo sila, wala akong pakialam sa away nila. But, Mrs. Stella, maapektuhan ng kumpanya, alalang sabi ni Cynthia. Tinignan ni Stella si Cynthia ng seryoso at nagsalita. Hindi ako papayag. Kung kinakailangang bitawan ko sila pareho, gagawin ko. Mas maraming malalaking kumpanya out there, Cynthia. Maraming isda sa karagatan. Sige na, aalis na ako at baka matraffic pa ako sa daan. Hindi na hinintay ni Stella si Cynthia at sumakay na sa kanyang kotse. Si Cynthia naman ay napangiti na lamang at bumalik na sa loob. Yun nga ang kilala niyang Mrs. Stella Suarez. What are we doing here, Mr. Goldman? Tanong ni Johanna sa kanyang ama. Nang mahuli siya ng dalawa ay nagpaliwanag naman si Johanna at dahil malilate na sila sa seminar ng kanilang pupuntahan ay isinama na lang nila ang bata. Ano bang ginagawa sa mall? Maliligo? Pambabara na sagot ni Maximus na ikinisimangot ni Johanna. Natawa si Lance dahil sa sinagot ng kanyang kaibigan. Kaya di naman pala nitong inisin si Johanna. Si Johanna nakilala nilang mautak at masungit. Napa-cross arms lang si Johanna dahil doon. Sasagutin niya na sana ang ama nang mapahinto siya dahil nakilala niyang papasalubong na babae sa kanila. Napansin ni Maximus at Lance ang paghinto ni Johanna. Kaya napalingon sila pareho sa bata. What's the matter? Takang tanong ni Maximus ngunit tulala lang si Johanna. Kaya napalingon sila sa tinitignan nito. Oh, it's Mrs. Stella. Ang ate mo, Johanna. Sabi ni Lance at sakto nang huminto sa Stella sa kanilang harapan. Johanna, umalis ka na naman ng walang paalam sa bahay, ano?
Hindi na ituloy ni Johanna ang sasabihin niya nang bigla siyang niyakap ng ina. Mr. Goldman, thank you't sinama niyong kapatid ko. Naikwento na nga niya sa akin na nagkikita kayong dalawa. Hindi ba, Johanna? Lingon na tanong ng ina sa kanya. Walang maintindihan ng bata. Ang alam niya'y siguradong pagagalitan siya ng ina kaya magpapaliwanag na sana ito nang makalapit ito sa kanya ngunit iba ang nangyari. Tinawag siya nitong kapatid. Right, Johanna? Pag-uulit na tanong ni Stella na ikinatango naman ni Johanna. Yes, Ate Stella. Papunta na si Stella sa seminar na kanyang dadaluhan sa mall. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad ay napatigil siya na may mapansin sa kabilang parte ng mall. Tanaw na tanaw niya mula sa kanyang kinalalagyan si Maximus kasamang kanyang anak. Tila huminto ang takbo ng mundo niya dahil sa nakita. Hindi niya akalain na ganong kadalas at kalapit ng dalawa. Base sa pag-uusap ng mga ito. Tama nga siya. Tunay na masayang kanyang anak sa tuwing kasamang ama. Yun ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang kumprontahin ng anak tungkol sa paglabas-labas nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo at seryosong naglakad papasalubong sa mga to. Alam niyang yun ang oras para magkausap-usap sila. Yes, Ate Stella. Tila mayroon tumutusok na karayom sa puso ni Stella na marinig ang pagtawag ng anak sa kanyang bilang ate. Ngunit hindi na lang niya yan pinansin at ngumiti kay Maximus. Sorry for the inconvenience, Mr. Goldman. Ako nang bahala sa kapatid ko. We are already late. Lumingon si Stella sa kanyang anak habang nakangiti pa rin. Johanna, let's go. Hinawakan itong kamay ng anak at naglakad na sila papunta sa seminar. Marami ang dumalo sa seminar na yon, lalo ng mga kilalang negosyante sa Pilipinas. Sa daming tao ay hindi magawang magpaliwanag ni Johanna sa ina. Kanina pa siya kinakabahan at iniisip ko ano nasa isip ng ina. Alam niyang alam na nitong totoo at alam niyang maaaring pagalitan siya nito. Hindi lang yon. Paano kung hindi niya patawarin ng ina? Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyaring naiisip niya. Ma? Be careful on what you would call me, Johanna. You are my sister, remember? Walang lingon na putol ni Stella sa kanyang sasabihin. Napalunok si Johanna at dahil doon ay hindi na siya muling ulit nagsalita. Napatingin na lang ito sa paligid para kahit na papaano ay makalmang isip niya. Doon niya lang napansin na kanina pa sila pinagtitinginan ng mga tao. Meron na ring mga reporters ang kumukuha ng litrato sa kanila. Don't mind them, Johanna. Eyes on the stage, the seminar will about to start. Napatango si Johanna sa sinabi ni Stella at sinunod ito. Yun ang kinatatakot ni Stella, ang malaman na lahat ang tungkol sa anak niya. Hindi pa siya ready para iharap ang anak sa media. Ngunit ang kaibahan lang ay hindi anak ang ipapakalala niya dito kung hindi kapatid. Ayaw nga niya makilalang anak na marami, ngunit masakit sa kanya na kapatid ang ipapakilala dito. Nawalang atensyon ni Stella sa kanyang mga isipin na magsimula ang seminar. Halos 4 na oras ang tinagal ng seminar nang matapos ito. Marami rin ang nabanggit na pangalan at kumpanya sa seminar at isa ng kumpanya nila. Masaya si Stella. Masaya siya dahil paunti-unti ay nakikilala ng karamihan ng kumpanya nila. Ang kumpanya ng momit daddy niya. Pinaghirapan nilang pagpapatayo ng kumpanyang iyon kaya lahat ng yun ay deserve ng kumpanya nila. Ngunit kaakibat ng saya na yon ay ang takot. Tama si Stella. Nang matapos ang meeting ay pinagkaguluhan sila ng press. Unang-una sa tanong nila, sinong kasama niya? This is Johanna Suarez. She is my little sister. Yes, itinago namin ang kapatid ko sa publiko para iparanas sa kanyang buhay na malaya. That's all for today. Excuse me everyone. Hinawakan na ni Stella ang kamay ng anak at umalis doon. Walang nagawa ang mga reporters kung hindi tanawin na lang ang papalayong magkapatid. Nakita yung lahat ni Maximus at Lance. Sa katunayan ay tutulungan sana nilang dalawa para makawala sa media ngunit naunahan lang sila ni Stella. Are you okay, Johanna? Baka may humawak sa'yo or what? Next time na lalabas tayo dapat may kasama na tayong bodyguard. Alalang tanong ni Stella sa anak. No, it's okay mom. I mean ate. Putol na sabi ni Johanna na siyang ikinahinto sandali ni Stella ngunit nagpatuloy lang ulit. Alam ni Stella na natatakot ang anak at ayaw niya yon. Desisyon niya na sakyan ang gusto ng anak kaya gusto niya na malaman niyang suportado siya ng ina. Stella,
Kusang napahintong mag-ina't napalingon sa tumawag sa kanya. Katulad noong nakaraang nagkita sila ay meron na naman siyang nararamdaman na sakit sa kanyang sistema. Nanlamig ang kanyang kamay at napahigpit ang kapit sa kamay ng anak. Naramdaman niya ni Johanna kaya napatingin siya sa ina. Mr. Elliot Morales, what a bad luck. Pilit ayos ni Stella sa kanyang pananalita. Ayaw niyang marinig na lalaki na apektado siya. Kahit nang totoo'y sobrang apektado. Ang ex ni Mommy? Tanong ni Johanna sa kanyang isipan. Yes, kilala niyang lalaki. Kilalang kilala dahil lahat ay kinukwento sa kanya ng tita na din niya. Ang dahilan kung bakit siya nabuo ng gabing iyon. Apektado pa rin si Mommy sa ex niya. I knew it, you will be here. Ngiting sabi ni Elliot habang nakatingin ng diretso kay Stella. Si Stella naman ay gustong mapangiwi dahil sa sinabi ng lalaki. Inayos niya ang kanyang sarili at seryoso lang itong tinignan. Of course I am. We are now currently ranking up. Kung akala mo mapapabagsak mong kumpanya ng magulang ko dahil sa pagnanakaw nagkakamali ka. Pagnanakaw? Kunot noong tanong ni Elliot ngunit napadapong mata nito sa batang kasama ni Stella. She looks exactly like you. Tila wala sa sariling tanong ni Elliot habang nakatingin kay Johanna. Agad namang naitago ni Stella ang anak sa kanyang likuran at masamang tinignan ang lalaki. Don't you ever look at Johanna? May diin na sabi niya dito. Naalala na naman ni Stella ang mga masasakit na bagay na ginawa sa kanya ng lalaki. Matagal na yun, alam niya. Ngunit bakit hindi niya maintindihan ang sarili at patuloy yung lumalabas sa isip niya? Habang ang puso naman niya ay kumikirot na naman. Nagtaka si Elliot dahil sa inasta ni Stella. Sasagot na sana ito nang merong sumingit sa kanila. Is there any problem here? Sabay-sabay silang napalingon sa nagsalita at walang iba kung hindi si Maximus. Mr. Goldman! Masayang bati ni Johanna nang makitang ama't tila nakalimutan ng ina dahil agad siyang bumitaw dito tumakbo papunta kay Maximus. Natigilan si Stella dahil doon, lalo na't kitang-kita niya kung paano guluhin ni Maximus ang buhok nito. Pagkatapos ay napatingin sa kanya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Stella at nagsalita. Nating, pauwi na rin kami. Let's go, Johanna. Pagtawag niya sa anak dahilan para matauhan nito. Yes po. Agad na sagot nito at dali-daling tumakbo sa ina. Ngayon, siguradong papagalitan na talaga siya nito. Tahimik na paalis na sana ang mag-ina at hinayaan na din sila ni Maximus at Lance. Kaso biglang hinawakan ni Elliot ang braso ni Stella. Wait, Stella. Natigilan si Stella dahil doon. Nalamig din ang mga kamay niya at nanayo ang balahibo dahil ngayon na lang ulit siya hinawakan ng ex niya. Napatingin si Johanna sa ina dahil napahigpit ang kapit nito sa kanya at ramdam niyang lamig ng kamay nito. Tama nga siya, apektado pa rin ang ina sa ex nito. Who is she? Tanong ni Elliot. Huminga ng malalim si Stella at matapang na inalis ang braso niyang hawak ni Elliot. Pagkatapos ay nilingon niyang lalaki na walang kiemo-emosyon na mukha. She is my little sister. Pagkasabi ni Stella noon ay tumalikod na siya at umalis sila doon. Sa opisina sanang diretso ni Stella matapos ang meeting pero dahil sa nangyari sa mall ay mas pinili niya na umuwi na lang muna sa bahay. Nag-message na lang siya kay Cynthia na ito na munang bahala sa kumpanya. Umakyat siya sa kwarto nila at alam niyang nakasunod ang anak sa kanya. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin, kung paano niya ipapaliwanag na hindi niya sinabi dito na nakita na niyang ama nito. While si Johanna naman ay hindi rin alam kung paano kakausapin ang ina o kung paano magpapaliwanag dito dahil sa paglabas niya ng mag-isa at pagpunta sa ama. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa hanggang maya-maya'y sabay na silang nagsalita. Anak, sorry. Mami, sorry. Nagkatinginan sila dahil doon at dali-daling niyakap ang isa't isa. Hindi na napigilan ng dalawang tumulong kanilang mga luha. Parehong nakonsensya. Dahil sa kanilang mga ginawa, ngunit mas nakokonsensya si Stella dahil siyang dahilan kung bakit yun ginagawa ng anak. Anak, ako may kasalanan. Hindi kita sinabihan ng mas maaga kaya mo nagawa lahat ang ito. I'm really sorry. Muntik ka pang mapahamak ng dahil sa akin. Mas lalong naiyak si Johanna dahil doon. Ang buong akala nito'y papagalitan siya ng ina at palalayuin sa ama.
Hindi man lang kasi ito ngumingiti ng totoo kanina habang nasa seminar sila. Kilala niyang ina, kaya akala niya galit ito. Sa huli hindi sila nakapag-usap ng maayos dahil umiyak sila ng umiyak hanggang kusang nakatulog si Johanna. Hinayaan na muna ni Stella ang anak at nagbihis na rin siya. Hours later ay mayroong tumawag sa kanya, si Nadine. Stella, napanood kong interview mo sa TV. Kapatid mo si Johanna? Inaasahan na yun ni Stella kaya hindi na siya nagulat. Ngunit kasabay nun ay naalala niya huling usap nila ni Nadine na mayroong sugat ang anak. Tila galit ito at may pinapatamaan sa salita niya. Boyfriend ni Nadine si Jo Marie at hindi malabo na walang alam ang kaibigan. Nadine, alam mo bang nagkikita si Johanna at Maximus? Bigla natahimik ang kabilang linya, kaya napabuntong hininga siya. Tama nga kanyang hinala. Stella, si Johanna mismo ang... It's okay Nadine. Naintindihan ko kayo. Ako may kasalanan na lahat kaya wala kayong dapat ikakonsensya. Don't worry, ako nang bahala Nadine. Alam ko nang gagawin ko. Let's talk later. Hindi na hinintay ni Stella na magsalita ang kaibigan at ibinabanan niya ito. Saktong pagpasok niya sa kwarto nila higising ng anak. Mommy! Malaking ngiti sa labi ni Johanna at niyakap ang ina. Niyakap pabalik ni Stella ang anak at naupo sila sa dulo ng kanilang higaan. Anak, listen to me. Ganito magiging setup natin. Napahiwalay si Johanna sa ina dahil doon at nagtataka itong tinignan. Kagigising niya lang at buong akala niya umalis ang ina para bumalik sa trabaho. Ngunit, hindi pala. Kaya gano'n na lang ang kanyang tuwa nang makita to. Alam ng lahat na kapatid kita at kailangan mo magpanggap na kapatid kita. Alam kong gusto mong makasama ang daddy mo at hindi kita pipigilan. Yun nga lang, hindi mo pwedeng sabihin na anak ka niya. Maliwanag ba? Magkakagulo ang lahat kung sakali. Agad na lumaki ang ngiti sa labi ni Johanna at napayakap na mahigpit sa ina. Yes po, walang ibang makakaalam na mommy kita. Nadine, I told you, we are okay. Pababa sa Stella ngayon at paalis na ng tumawag ng kaibigan. Nakatulog na kasi sila kagabi kaya hindi niya ito nakausap ng maayos. Yes, I know that already. Ready na ako para sa court. Papalabas na rin ang warrant of arrest. Yes, kaya wag ka na mag-worry dyan. Sige na't may pasok pa ako. Saktong pagkababa ni Stella ay nasa kusina na siya at naabutan niyang anak na naghahanda ng umagahan. Napangiti siya dahil doon. Simula na maging busy siya ay ang anak palagi naghahanda ng kanilang umagahan o dinner. Good morning, Mommy! Masayang bati ni Johanna at tinalikan sa pisngi ang ina. Good morning to you, my beautiful daughter. What's for the breakfast? Ang bango ha? Sabay na nag-umagahan ng mag-ina. Bago pumasok sa Stella ay binili na niyang anak na wag na munang pupunta sa ama lalo na't ang mag-isa lang ito. Sinabi niya rin dito na meron siyang surprise mamayang gabi kaya na-excite si Johanna. Matapos yun sa opisina kagad dumiretso sa Stella. Marami siyang inaasikaso at pinipirmahan ngayon lalo na sa isang event. Nahinahanda nila noong isang araw pa. Cynthia, nakausap mo na bang resort? Tanong ni Stella habang busy sa kanyang binabasa. Yes, Miss Stella, and ready na po lahat kaya wala kayong dapat ikabahala. Napahinto si Stella sa ginagawa niya. Sakto nang tapos na napirmahan na niyang binabasa kanina pa. Ngumiti siya kay Cynthia at inabot ang papeles. Thank you for everything, Cynthia. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Trabaho ko ito, Mrs. Stella, at masaya ako na tulungan ng idol ko. Napailing na lang si Stella at nagpaalam na si Cynthia. Balik na silang dalawa sa kani-kaniyang trabaho. Dahil busy, ay hindi na malay ni Stella ang oras at lunch na. Tatayo na sana siya upang kumain. Kasama si Cynthia nang mayroong biglang pumasok sa loob ng office niya. Sir, hindi ka po talaga pwede dito. Pigil na sabi ni Cynthia sa bagong dating ngunit hindi ito nagpatinag. What is this, Stella? Kakasuhan mo ko ng pagnanakaw? I will never do that to your family. Napatitig si Stella sa bagong dating at walang iba kung hindi si Elliot. Hawak nitong warrant of arrest na pinadala sa kanyang opisina. Mukhang natanggap na nitong matagal na niyang pinapaproseso kay Cynthia. Napatingin siya na seryoso sa mukha ng dating nobyo. Oo, hindi niya inaasahan ng lalaki at aaminin niyang nagulat siya sa presensya nito ngunit ayaw niyang maulit ang nangyari kahapon na hindi siya halos makapagsalita sa harap nito. Tumayo siya tinayos ang blazer na suot. Yes, nagsampa ako ng kaso. At saka pwede ba? Huwag na tayong maglukuhan dito, Elliot.
Lahat ng properties na binigay ko sa iyo noon ay maibabalik na sa akin. Lahat ng bank accounts mo'y on hold hanggat hindi napapatunayan na wala kang sala. What? No, sa akin na lahat ng yun, Stella. Napangisi si Stella dahil doon. Well, starting today, hindi na. Let's go, Cynthia. Mag-lunch na tayo. At iniwan nila doon si Elliot na hindi na nakasagot pa dahil sa pagmamadali niya. Pakiramdam ni Stella unti-unti nabubunutan na siya ng tinik sa lalamunan. Nagawa mo, Mrs. Stella? Mapapakulong mo na rin si Mr. Morales. Masayang sabi ni Cynthia habang nasa isang coffee shop sila. Nagsisimula pa lang tayo, Cynthia. Sisiguraduhin ko na mababawi ko lahat ng dapat sa pamilya ko. Konti na lang at makakamit na niyang hustisya mula sa pagkakabankrupt ng kanyang mga magulang. Kung hindi yun nangyari, sana'y naroon pang maraming naipundar ng magulang. Konti na lang, Mommy, Daddy. Mapagbabayad ko na si Elliot sa ginawa niya sa kumpanya. Matapos ang kanilang lunch ay umalis sila ni Cynthia upang puntahan ng properties na sinasabi niya kay Luca kanina. Unang-una ng penthouse na ibinigay niya dito, ilang taon na nakakaraan. Nakausap na rin niya ang kanyang attorney at pagkatapos ng event ng kanyang ginawa ay ang siyang hearing sa kaso nila ng dating nobyo. Wala sana siyang balak ng ganun, lalo na magkaroon ng kahit na anong ugnayan pa sa lalaki. Ngunit hindi naman niya palalampasin ang ginawa nito sa pamilya. Noong panahon sila pang kanyang dating nobyo, close na close ito sa magulang niya. Kaya nang hindi niya akalain na magagawa ni Elliot. Mrs. Stella, tawag pansin ni Cynthia sa kanyang amo. Nakatayo na silang dalawat sa tapat ng pinto ng penthouse na binigay niya kay Elliot. Bumalik kasi sa kanyang huling araw na nakapunta siya doon. Ang araw na nahuli niya ito na merong kasamang babae sa kama. Cynthia, can you please wait me at the car? Gusto ko na lang muna mapag-isa. Walang lingon na sabi ni Stella at kahit nagtataka sa Cynthia, ay hinayaan niyang amo. Sige po, hihintayin ko po kayo sa baba. Nang makaalis si Cynthia, hinawakan na ni Stella ang doorknob at binuksan niya yon. Sumalubong sa kanyang familiar na amoy, ang amoy ni Elliot. Naglakad siya papasok sa loob at hindi niya makapaniwala na kung anong pagkakatanda niyang itsura ng penthouse ay ganun pa rin ang itsura nito. Higit 4 na taon na nakakalipas ngunit wala pa rin pinagbago. Ang sala, kusina, ang mga kwarto, ganun na ganun pa rin. Napatingin siya sa isang maliit na lamesa sa tabi ng TV. Naglakad siya doon at kinuha ang frame na naroroon. Kusang napatulong luha niya dahil nakita niya ang larawan nila ni Elliot. Hindi ito inalis na lalaki. Wala nagbago sa paligid. Ganun na ganun pa rin ayon sa pagkakaayos niya. Yes, siya ang nag-ayos ng penthouse ni Elliot. Wala akong binago dahil kahit dito man lang maramdaman kong kasama kita. Agad na napalingon si Stella sa nagsalita at nagulat siya nang makita si Elliot doon. What are you doing here? Gulat na tanong niya at kagad na binaba ang larawan at pinahid ang kanyang luha. Umalis ka na dito kung ayaw mo tumawag ako ng... Hindi na tuloy ni Stella ang sasabihin niya at ang pagkuha ng cellphone niya nang pigilan siya ng lalaki. Stella, listen to me. Hindi ko yung magagawa sa parents mo. Napatigil si Stella at napatitig kay Elliot dahil hinarap siya nito sa kanya. Alam mo kung gaano kami ka-close at kung gaano ko sila nire-respeto. Alam kong nasasaktan ka sa pagkawala nila pero nandito ako para sabihin sa'yo na wala akong kasalanan. Papatunayan ko yun sa'yo at pananagutin ng may tunay na may sala. Pagkasabi ni Elliot noon ay binitawan na niyang kamay ni Stella at naglakad na ito palabas. Nakasalubong pa nito si Cynthia na dali-daling umakyat dahil nahagip ng mata niyang lalaki kanina at hindi nga siya nagkamalit, pinuntahan nito ang amo. Mrs. Stella, takbong tawag niya sa kanyang amo at kinamusta to. Ayos ka lang po ba? Napatango lang si Stella habang nakatingin pa rin sa dinaanan ni Elliot. Ano nga kayang tunay na nangyari sa mga magulang ni Stella? May kinalaman nga kaya si Elliot sa pagkawala nila? At hanggang kailan kaya may tatago ni Stella ang tunay nilang relasyon ng anak na si Johanna? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.